Bago tayo magpatuloy, allow me to read a passage of scripture. Ang pamagat ng ating devotion is humility in service. We can find the scripture in Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Kung sabi dito, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. May the Lord add blessing to the reading of His Word. So dito sa binasa nating talata na kung minsan ay maging maging convenient sa atin na sa ating pagtatrabaho, sa ating pagmamasahe is priority natin lagi yung ating mga schedules, yung ating mga dapat gawin, no? We tend to be more focused doon sa ating income, and even there are times that when we are too tired, we also tend to think about how tired we are, and nakakalimutan natin yung kapakanan ng kapwa natin. Kaya nga sabi nga dito, mahalaga na tayo ay magpapakumbaba, no? Kasi ang ating modelo ng humility ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Jesus is the creator of the heavens and the earth, and when because of God's desire for us to be able to be reconciled with Him, pinadala ng Diyos Ama si Jesus para siya'y mabuhay at mamatay para sa ating kasalanan. Kaya by itself, this is a very wonderful example of humility that God has shown us, no? Yung kanyang dakilang pagmamahal, no? Yung kanyang dakilang at walang kapantay na yung naisin na tayo ay manumbalik sa kanya. Kaya yan ang maging modelo natin. So in our workplace, sa ating pagtatrabaho, matuto tayo na nagpapasakop, no, kung sino yung ano yung ating management, kung ano man yung patakaran nila, sundin natin, no? Kasi we are under them, no? Yamang ganun din sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Because sabi nga ng Bible, lahat ng leaders na nakatalaga ay niloob ng Panginoon yon. Kaya ano man ang kanilang mga ginagawa, for as long as it is within legal bounds, we are duty bound also to obey them. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa inyong paalaala sa amin that we have to always be conscious, Father God, to be humble enough to bear a spirit of humility, because that's the only way, Father, that we could live harmoniously with our co-workmates, with our employers, and with other people as well. Salamat, Panginoon. And as we entrust to you ang aming pong class orientation for today, we ask that you guide us, open our hearts and our minds, that we may be able to grasp everything that we will be discussing on as we embark on a journey ng paghanda para sa DOH Massage Licensure Examinations. Maraming salamat, Panginoon. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once more, good morning, class. We are now dito sa ating class orientation, and I hope actually marami kayo na in-expect kong to be attending today, kasi lahat ng mga incoming umaabot yata kayo ng mga 15 yung mga baguhan. Anyways, I have recorded this video para eventually for the others to watch later on. Kasi mahalaga po na maunawaan natin ano ba yung mga patakaran ng ating training program ng ating institution. Tama ba yon? We need to orient you para maintindihan natin ano ba yung ating mga pamantayan. Because I do not know with you, pero since 2010 na tayo ay nag-ooperate. Since nung tayo nag-operate as a training institution, awa ng Diyos, marami tayong natulungang maging LMT. And in my latest count, siguro mga 5,000 na kayo, no? Almost almost 5,000 na kayong natulungan natin. And we have been nung dati kasi face to face tayo, and
Yun nga 'no, we really make sure that the training is done very well and the students are also prepared. And yun nga, we only recommend people sa DOH yung alam namin na talagang handang-handa 'no. Sa madalit sabi, we really encourage the students to study their lessons, to do their homeworks 'no, and to comply with the requirements. Gano'n. Para ano natin kasi do'n natin malalaman kung ang student ba ay may kahandaan. Kaya nga minsan sa klase natin na-mention natin na yung tatlong element na requirement or laging itinuturo sa'min ng DOH noon pa man 'no, nung tayo ay nagti-training para ma-accredit sa DOH, meron silang tinatawag na KSA. Ano yung KSA? Ito yung knowledge, skills, attitude 'no. 'Pag sinabi nating knowledge, ine-expect ng DOH na kayo ay may sapat na kaalaman patungkol sa larangan ng pagmamasahe. Although I would like to qualify na yung training natin, this is an entry level, hindi ito advanced level 'no. So, inaasahan ng DOH na alam ninyo yung mga basic information, what the massage is, ano yung history niyan, 'no, ano yung ika nga yung progression ng mula noon hanggang sa kasalukuyan patungkol sa pagmamasahe and many, many, many others. No, so ibig sabihin ng basic, alam ninyo 'yon. Pangalawa, in-expect ng DOH na kayo ay skilled. 'Pag sinabing skilled, 'pag sinabi nating, kayo ay mahusay, ibig sabihin nun nasusundan natin yung pamantayan ng DOH. Ano yung paano niyo execute yung 5 basic stroke manipulations, paano niyo gagawin yon? Ano ba yung rationale, bakit merong tinatawag na effleurage? Ano yung pinagmulan ng salitang effleurage? Things like those 'no. So, ibig sabihin nun kayo ay may sapat na kaalaman at kahandaan 'no, when it comes to the skill ng pagmamasahe. And of course, sa aking pag-e-evaluate, kung ako mag-e-evaluate, lagi kong inasahan na the student would be able to do it very, very well 'no. Papaano niya gagawin. Pagka siya nag-perform ng effleurage, may kasama yang body mechanics 'no, tsaka of course merong TLC, may tender loving care. Gano'n 'no. So, ibig sabihin nun we perform, in such a way na pagka tiningnan tayo ng ating assessor, tayo ay maa-amaze siya sa ating ano, sa ating professionalism, ayan po. And yung pangatlong element which is equally important, if not very important or more important, is the attitude, ayan, attitude. Ano ibig sabihin ng attitude? Ito yung tamang pag-uugali 'no. Kaya naalala ko nung araw pagka merong estudyante na nag-perform sa DOH at medyo nagpakita ng hindi magandang asal 'no, nagpakita ng hindi magandang attitude, kami ay kara-karakay tinatawagan ng DOH. At kasi ang tanong agad nila, "Kaninong institution ka ba galing? Sino ba yung trainer mo?" Gano'n po 'yun 'no. So, kami po yung tinatawagan po ng DOH at ayun, ora mismo kami pinagagalitan 'no. Kapagka hindi nag-perform o hindi nagpakita ng magandang pag-uugali yung estudyante, yun nga, kami ang pinagagalitan ng DOH. So, sa madalit sabi, kailangan namin i-ingrain, kailangan namin i-instill sa isipan ng mga estudyante na kailangan nating kumilos, umayos 'no, bilang mga massage professionals, ayan. Kaya yun yung aking, laging sinasabi noon pa man 'no, kasi kung ano kayo sa training, natural yun yung lalabas doon sa actual, sa DOH. At lalo tigit kapag kayo ay nabigyan na ng DOH na inyong kaukulong lisensya, of course, 'di ba, dala-dala niyo yung pangalan ng DOH, eh. Yung license ninyo pagka na-release yan, kaakibat niyo na yon yung pangalan o yung ano, yung kagawaran ng pangkalusugan. Kaya hindi pupuwedeng kikilos na kayo ng sarili ninyo. Kailangan ayon 'yan sa ano, sa
sa pamantayan ng DOH, no? Kaya ulitin ko, ang aasahan ng DOH sa inyo, number one is knowledge. Knowledge on massage, knowledge on how to effectively relate yourself with your clients, things like those. Pangalawa, yung skill. Whenever you do the massage, you make sure that the massage that you give is in accordance with what the client expects. If your client expects a relaxing massage, then you have to better give a relaxing massage. Ganon, no? So, ibig sabihin po noon, talagang we need to deliver. Alam natin naman ang mga kliyente ngayon, unti-unti naging sophisticated habang tumatagal, naging ano sila, no? Naging pihikan. Kaya nga po, madalas siguro naririnig nyo na yan pagka nagmamasahe kayo in the past, ang unang tanong, lisensyado ba kayo? Meron ka bang DOH license? Yan yung unang tanong ng mga kliyente natin. Kapag sinabi mong upo, yung kalmante na siya, no? And by the way, I would like to make a clarification. Malaki yung pagkakaiba nung DOH license doon sa TESDA in situ. Okay? The reason why I'm saying this is kasi minsan may confusion. Akala nung iba o maaring yun yung sinasabi ng iba na yung TESDA in situ, license na po yun. Hindi po yan license, kapatid. It is merely a certificate saying na kayo ay nakapasa sa pamantayan ng institusyon, at yan po, meron po kayong kaukulang certification. Pero hindi po yan lisensya. So malaki po ang pagkakaiba nung kayo ay certified na massage therapist, no? Doon sa tinatawag natin na massage license. Ayan po. Kaya 'yun. Yun yung pangalawa. Yung pangatlo, ulitin ko na tulad ng sinabi natin, attitude. No, so you have to make sure that you deliver, and of course you back it up with a good attitude, no? Hindi pa pwede yung nagmamaktol tayo, hindi pa pwede yung tayo yung nasusunod, no? Over our clients, kung ano yung request, tayo ang nasusunod, no? Kasi tayo lisensyado na tayo, yung parang ganun, no? So yun po yung aking panalangin na kayo ay tayong lahat, including myself, na maging maingat sa aking gawain bilang massage therapist. Lalo tigit kapag meron na kayong kaukulang DOH massage license. Okay. So yan po yung aking paunang salita regarding sa ating gagawin. At katulad ng sinabi ko na sa inyo, right now, at the moment, in my list, you're over almost actually 60 plus na kayo sa class. Although hindi lahat, no, napansin ko hindi lahat uma-attend, kaya mamaya mapag-usapan natin patungkol sa attendance kasi sa akin mahalaga-mahalaga po yung attendance natin. Okay? So before we proceed, I would like to bring you dalhin ko kayo sa slide natin for today, and here it is. If you have any questions, I would suggest that you reserve it in a little for the last part of our session for today para tuloy-tuloy yung ating gagawing presentation. Welcome to ito yung pangalong bahagi ng ating class orientation. We had our first class orientation, when was this? January 5. Yeah, oo, first week ng January. And since marami sa inyong humabol sa ating training, kaya minabuti kong magkaroon ng second batch na orientation para hindi kayo mapag-iwanan, no? Para alam nyo, naintindihan ninyo ano yung mga pamantayan natin sa AUSA with regards to the DOH Massage Licensure Training and Review. And in here, yan. Okay, so meron tayong, actually ito yung aking karaniwang tinatanong dun sa tinatawag nating leveling of expectation. So I would like to find out ano ba in-expect ninyo sa training, pero sandali, mukhang napunta ako sa ano sa nauna yung aking slide dali for a while. Okay, may nabura ako na slide. Kasi ito yung fear, ano na to, yung baka
Yung unang bahagi, yung unang slide, yung tinatawag natin na ano yung ating inaasahan. What do we expect from the training? Okay. Can I have maybe at least mga 2 o 3 na pwedeng mag-share? Ano ba inasahan nyo sa training natin? I would like to hear from you. What do you expect from this training? Okay. Baka naman kasi yung iba sa atin ay pumasok sa training, iba yung ating inaasahan. No? Gusto kong magkaroon ng kunting, yung nga, ika nga sa English, leveling expectation para magkaroon tayo ng linaw. Ano ba yung training na ito? Para saan ba itong training na ito? Who would like to go in first? I would like to have at least mga 3. Tatlong pwede mag-share ng kanyang ideya. Ano ba yung kanyang inaasahan sa pagsasanay because this training will go on for the next 3 months. No? Kasama sa ating paghanda po ito for a while. Ayan, sige po. Sino mauna? I would like to ask you to volunteer yourself. Ano ang inaasahan nyo sa training na ito? Sa training and review na ito? Sige po. Gusto kong tawagin si Wilfredo. Willie. Ano ba inasahan mo sa training na ito, Willie? Go ahead, Willie. Paki-unmute mo lang sarili mo, sir. Willie, ayan, go ahead. Ano yung inasahan mo sa training, Willie? Ang isang inaasahan ko po sa training yung kaya matuto po sa mga lecture niyo po sir. Especially yung paano maging professional na massage therapy at saka maipasa po yung training Yun. through sa study at saka pag-attend po nung classes sir. Okay. Sige po. So, ang sabi ni Willie, matuto and then maging mas professional at may pasa yung DOH Massage exams. Tama ba yun, Willie? Yun ba yung Yes sir. inaasahan mo? Yes Sige, sir. bigyan natin ng 2 bagsak si Willie. Ayan. Next, I would like to call in si Apollo. Apollo, paki-ano yung video nyo, sir? Yung mga nasa walang video, paki-show, please show your video. Apollo, Yes, what sir. do you Good expect? afternoon po. Yes. I expect ko po Asahan mo. na maging fully equipped ako Mm-mm. pagdating ng exam Full na equipped. masagutan ko ng tama, Okay. makapag-perform ng tama. Okay. So meaning to say, to pass the exams as well, no? May pasa mo exam. Tama ba yon, Apollo? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Sige po. Bigyan natin 2 bagsak si Apollo. Very good. Congratulations. Pangatlo, panghuli na po, si Tess. Hi, Tess. Anything you would like to share? Ano ang iyong inaasahan? Paki-unmute mo yung sarili mo, Tess, para marinig ka namin. Tandaan niyo po, pag ganitong tanungan, wala pong tama't mali. Kasi this is your opinion. Ito yung inyong mga naisin. Sige, Tess, go ahead, Tess. Tess, nakamute ka po. Paki-unmute mo yung sarili mo. Tess, go ahead. Nakamute ka rin po. We can't hear you. Tess, nakamute ka rin po. Paki-unmute mo yung sarili mo. Hindi ka pa rin namin marinig, Tess. Okay, Tess, paki-unmute mo yung sarili mo. Yeah. Oh yeah, go ahead. Okay, Tess, sige, go ahead. Ano ba yung inaasahan mo sa training? Yung matutunan din po yung mga yung mga maging mabuti, yung matutunan din po yung sa tamang sa pagmamassage, tapos yung pangunahin na siyempre yung maging professional massage therapist ka po. Opo, professional. Okay, matuto. Okay.
Yan lang po, wala ka na may dadagdag test? Tsaka yung pong, yung matutunan yung mga tamang, yung pong ano po, yung maituturo nyo po na ma-adapt po namin yung Okay. So, yun. Matutunan. Okay. So, okay lang sa'yo na hindi pumasa sa exam. po yung number 1, syempre po, sir. Okay. Nakalimutan natin pareho. Okay, maipasa yung exam ng DOH. Ayan. Sige. Ay, Okay. Salamat, Tess. Bigyan natin ng 2 bagsak si Tess. Ayan. Thank you, Tess. Okay. Sige. Bago tayo tumuloy ng tuluyan, siguro either si Jane or si Regine or si Joyce. Any comment? What do you expect from this training? Ano yung inasahan natin sa training? Go. Paki-unmute niyo lang po yung sarili niyo para marinig ko po kayo. Hello. Si Joyce na lang kasi mukhang handa si Joyce. Joyce, ano yung inaasa mo sa training? Yes, ma'am. Good morning po sa lahat. Yes, good morning. Yes, I expected po sa training na ito na sana po lahat po matuto, tayo pong lahat matuto. Tapos sana rin po makapasa rin po tayo. Tapos hindi tayo magkaroon ng problema, tuloy-tuloy natin na yung minsan kasi may mga times talaga na may mga trials kasi hindi yung unexpected trials, yung kagaya po nung nangyari po sa akin dati, yung maraming problema, nagkasakit po yung anak ko, so hindi na ako nakapag-study, then ayun po, hindi na talaga po ako natuloy. So sana naman po ay matuloy na po ngayon. Salamat po, yun lang. Sige, so sabi mo, pumasa and then ma-overcome yung mga trials and of course, maipasa yung exam ng DOH. So, maraming salamat, Yes. Joyce. Bigyan natin ng 2 bagsak si Joyce. Ayan, si Regine. Last na lang, Regine. Go ahead, ma'am. Ano paki-unmute mo muna yung sarili mo, ma'am, and then you share with us. Ano ba yung inaasahan mo sa training, no? Para maintindihan ni Ausa kung ano ba yung inyong in-expect. Go ahead, Regine. Paki-unmute mo yung sarili mo muna, ma'am. Paki-unmute mo yung sarili mo. Ayan, Okay go na ahead po. po. Yes, please. Go ahead. Okay na. Expect ko, sir, first sa training po, sana po mas matuto po tayong mag-massage na proper way po. Tapos sa professional na paraan po. Para the more na makatulong tayo sa mga nangangailangan po, sir. And sana makapasa tayo lahat sa DOH po. Ayan. Yun lang po. Thank you. So, yan, salamat, Regine. Pagyan natin ng 2 bagsak si Regine. Okay, so wala nang hihirit pa. Ito yung paborito ko pa ng isa, si Christian. Christian, ano inasahan mo, Christian? Sa Bisaya pa, unsa imong gina-expect nga may tabo sa atong training? Kung kaya mo itagalog, Diyos ko, Tagalog ako man pa dali. talagang na-mention. Okay, Christian, go ahead. Christian. Ako ba, sir? Ikaw po. Go. Hello? Yes. Expectation ko lang sa class natin na matuto lahat ng proper massage sa makaginang knowledge at ma-enhance pa yung mga skills natin sa pagmamasahe at siyempre makapasa sa DOH-LMT. Yan na po, sir. Okay. So, by the way, si Christian is totally blind. Ayan. Salamat, Christian. And gusto ko lang banggitin na in the past, mayroong mga top-notcher tayo ng mga blind. No? May top 3, I remember. No? And I think totally blind pa nga yun. So, walang mahirap. For as long as nag-aaral at isina sa puso yung mga lesson. Pero Christian, I would suggest na dapat may lagi kang may nag-assist sa iyo
no, meron kang body diyan na kung pwede, yung may alam din sa LMT, no, sa license para mag-guide ka na maigi. Kasi kung kulang ng guidance, malayo tayo. So, baka mas mas magkaroon ka ng challenges. Mas maganda kung meron kang body diyan na makukuha. May mga kasamaan tayo dito na naka-enroll sa ngayon, 3 yata, o 2, 3 yung mga blind natin. Pero karamihan sa kanila ay ano na din, nakapag-training na sa atin noon. So nag-aaral lang sila uli. Yan. Ililink ko lang kayo later on, Christian, para kayo na lang mag-uusap kung sakali. Okay? So bigyan natin uli ng 2 bagsak si Christian. Yan. Maraming Okay, sir. salamat. Opo. So to summarize, ito yung ating anyway, ano pa pala? Yung takot, gusto ko yung takot nga pala, no? Kasi alam ko naman kayo matatapang kayo, pero minsan may mga takot din kayo, no? So again, I would like to have another round of question. Ano yung kaba ninyo sa training natin? Yan, mabilisan lang. Si Christian, ibalik natin. Christian, ano yung kaba mo? Ano ba yung sa Bisaya, unsa imong gikulbaan sa training? Sige, sir. Ano yung kaba mo, Christian? Siyempre sa pag-actual na, sir. Yung sa exam day na siguro. Sa Baka actual, ano sobrang- mangyari sa actual? Papasa ka o babagsak? baka nervousin ba? Baka nervyusin. Pero Ah. ipasa mo naman. Oo. Gawin natin lahat, sir. Ha? O ipasa mo naman Gawin kahit natin lahat. makabado. Okay. Oo, sir. Nervyos yan. O sige. Okay, another bagsak, 2. Si Joyce uli, balik tayo kay Joyce. Joyce, ano ba yung iyong kaba? Ano ba yung mga apprehensions mo, you fear sa exam o sa LMT exam? Sige. Hello. Yung fear ko po sa exam is yung baka mabigla na lang akong kabahan tapos hindi ko na magagawa yung mga susunod na na steps tapos tsaka yung parang ma-conscious ba ganyan yan. Yan po baka hindi ako pumunta. Yun lang naman Ma-conscious At ka saka sa assessor? Opo, saka kasi ako sir, hindi talaga ako straight mag-Bisaya, hindi din ako straight mag-Tagalog. May halo kasi talagang English yung sa akin. Opo. Worse ka pala. Sige. Opo. Kamalito ba? Okay. So, iyo, makakabahan. Yun ang takot mo. Ang galing naman. Opo. Hindi mo na-mention na baka hindi ka papasa. Okay. Papasa naman po, confident naman po ako kung mag-study lang po. Study lang po talaga yung kailangan ko. Yan. Yan ang gusto ko marinig. Sige, dagdagan natin si Joyce kasi very encouraging panghuli. Bigyan natin ng 3 bagsak si Joyce. Ayan, no? Yung kanyang lakas ng loob na may pasan yung exam ng DOH. Okay, last na lang. Sige, volunteer. Sige, ano yung inyong inaasahan, yung inyong apprehension, yung fear sa exam ng DOH? Si Marisa, hindi ko pa naririnig. Marisa, go ahead. Ano yung iyong fear? What is it that comes into your mind that makes you afraid of sa exam? Go ahead, Marisa. Marisa? Ayan, Sir, go ano ahead po? Pakita po ng video. Yan, yes ma'am. Go. Yung po sir, yung kabahan din at hindi makapagsalita, baka bumagsak po. Ganun po ang ko rin. Nakatakot. Okay, dahil sa kaba, hindi mo may pasay exam. Pero titingnan ko po sir, kakayanin. Wala, merong habol na kakayanin. Opo. Okay. Sige. Okay, bigyan natin ng 2 bagsak si Marisa. Ayan. Sige po. So, yan, i-summarize natin. Unahin ko muna, anong gusto niyo mauna? Yung fear o yung expectation? O sa fear muna.
no, sa fear. So, when it comes to yung kakaba, lahat naman tayo, even when I took the exam sa DOH, talagang kahit na empleyado ako ng DOH nung time na na-exam ako, siyempre hindi ko naman kabakat yung mga ano examiner, no? Hindi ano yun, kasi iba silang division sa iba silang unit sa aming opisina. Kaya talagang kabado ako, no? Kasi malay mo kung maipasa mo rin, no? Kasi siyempre sa exam, wala tayong ano, nung araw kasi wala tayong manual. Unlike ngayon, meron kayong manual na ginagamit, no? Nung araw kasi, ewan ko, nung time na yun, ano pa lang yun, namimigay lang sila ng handout, pero hindi siya masasabi nating manual talaga for a while, kasi may papasok. Ayun. So, walang malinaw na manual nung araw, kaya talagang very valid. Up to now, even if meron kayong manual, then we have clear na materials ng training, talagang kakaba ka pa rin. Kakaba ka pa rin. Kaya lang, like kong sinasabi, the only antidote, the only way to overcome your fear is to be prepared. Ulitin ko, the only way to overcome any type of fear is to be prepared. Ayan. So, kailangan handa kayo, kailangan nagbabasa kayo. Kaya, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, you have to always attend my class. No? Wag yung, kasi isang oras lang bawat araw eh. Unlike kung regular class, 8 hours nakaupo kayo. In my classes before, 8 hours yun. 8 o'clock hanggang 5 o'clock ang lectures. So talagang uupo at uupo ka. Kaya dito sa atin online, kaya ang ano diyan is mahalaga. Dapat meron tayong disiplina sa pag-aaral. Meron tayong set of time every day to study. Aside from listening from my lectures, you have time to review your notes, to read your lessons, to study your lessons very well para ready kayo for the next day. Ganon. No? So, walang ibang ano yun, walang ibang antidote yun, no? Yan. So, that is to overcome the fear, not to pass, and of course, ma-overcome yung takot. Okay? Tutungo tayo ngayon sa expectation. Yan. Almost all of you, almost equal naman yung you want to learn, at the same time you want to pass the exams. Ayan. You want to learn and you want to pass the exams, and nagkaakibat ng learning is yung professionalism. You want to excel as a master's professional. Tama ba yon? Yan, no? And to be fully equipped. Sabi nyo, kailangan equipped din kayo. Yun yung ating layunin. Yun yung design ng ating training. Bakit namin kayo sinasanay? Kaya like kung sinasabi sa inyo na awa ng Diyos, simula nung sa totoong buhay, 2004 LMT na po ako. And since 2004, marami na akong nasalihan, napuntahan mga international conferences on wellness, on spa, on massage. In fact, nag-aral ako ng shiatsu sa Japan, nag-aral ako ng ng Thai food sa Thailand, and naka-attend tayo ng mga World Expo sa Dubai, no, sa ibang bansa, at lalo tigit kamakailan lang ako ay naging 6-month na massage therapist, hilot wellness therapist sa Japan. Ito ay doon sa Osaka World Expo. This is the one of the largest and the biggest, the most prestigious na World Expo sa buong mundo, participated in by 130 or 40 countries all over the world. Andun sa Osaka, and we were able to give massages to a lot of people, no? So what I'm saying here is marami akong gustong i-share sa inyo mga bagay na hindi na isusulat sa libro kasi experience yun eh. Okay, experience yun. And yun yung gusto kong sabihin sa inyo, na always be attending or be attentive to our classes and try to learn from me, no? From what I have experienced, and then for a while.
what we have said kanina, mahalaga na kayo personally prepared and you have a ready heart, no? Kailangan open kayo to learn, to experience new things, no? Aside from giving you the necessary equipping para sa DOH examinations. Ngayon, paunahan ko lang kayo, nabanggit ko na ito sa unang grupo na nagkaroon tayo ng class orientation. Gusto ko lang magkaroon kayo ng linaw na malaki ang pagkakaiba no exam ng DOH nung araw, no? Kasi from the very start nasimulan ko 'yun talaga yung unang-unang mga exam ng DOH under sa AO 2010-0034 ng DOH. Kasama po kami doon sa nauna talaga na nagti-training, nagpa-facilitate ng exams at yung sa ngayon. And I would like to tell you, all of you, na ang exam nung araw, sobrang grabe yung toxic, no? Grabe yung higpit. Grabe yung basta grabe yung pamaraan nila ng pag-evaluate sa written tsaka sa practical. Sa ngayon, very professional tsaka hindi siya masyado intimidating. So, at yun yung sinasabi ko lagi na even that type of exams, kasi yung type of exam nung araw, ano siya, no? Kailangan dami-dami mong i-memorize, no? Kung pwede lang i-memorize mo lahat nung 206 na mga buto. Yung mga gano'n, no? Yung mga ang dami mong dapat aralin, ang daming basahin. Pero sa ngayon, marami ka pa ring aaralin, pero sa exam, it's more on practical application. Yun. So ibig sabihin nun, ang concern ni DOH is alam mo paano mo gagamitin yung mga hagod ng EPLORADS. Saan mo gagamitin yon? So, kailan mo hindi pwedeng gamitin? It's more on the application. It's more on how you use whatever know-how you have, whatever learnings you have when it comes to the application. Ayan yon. Kaya malaki ang lamang sa mga kasamahan ninyo na matagal na nagmamasahe kasi alam niyo na yung 'di ba? Naintindihan niyo na yung ginagawa niyo eh. Alam niyo na yung ginagawa niyo only kailangan niyo lang lalagyan siya ng label, lalagyan siya ng description, things like those. No? So yun yung mga magagandang aasahan niyo sa inyong exam, no? Sa practical naman, yun nga, lagi kong sasabihin na magpa-practice kayo, mag-aaral kayo ng maigi, pero lo and behold, purihin ng Diyos kasi kung minsan kung may nakakalimutan kayo, matulungin ang inyong assessor, gina-guide kayo. Yan. Wag lang kayong humarap sa kanya na wala kayong alam talaga. Pag zero knowledge ka talaga, zero knowledge ka. Pero kung marami kang alam, nakalimutan mo lang, dahil sa kaba, hindi mo na-perform ng dire-diretso, huwag kang mag-alala kaibigan. Kasi yung assessor mo, gagabayan ka. Yan. Okay na ba yun? Oh, sige po. So, tuloy tayo sa ating pag-uusapan. And sa next slide, balikan natin yung ating slide by the way. Yan, napasarap na ako dito. Okay, so let's proceed. Uy, nawala yung ating slide. Ayan, so tuloy tayo. May pumapasok ka for a while. Ayan, so sa ngayon, I will break you into ilan ba kayo? 11. Hatiin ko muna kayo sa dalawang grupo and then please try to introduce yourselves among yourselves, no? Dalawa o tatlo na lang kaya. Yan, para mas mabilis. I will divide you into 3 groups and then mag-usap-usap kayo, mamili kayo ng inyong leader and then pag-usapan ninyo. Gusto kong magkaroon ka ng panahon na mag-introduce ng inyong mga sarili sa kapwa ninyo classmates, no? Ayan. So, I will distribute you now into 3 breakout rooms. I will give you mga 10 minutes na mag-uusap-usap. Ayan. There you go. Okay na ba yon? So, 1, 2, 3, 4. Madami-dami pa rin, no? Gawin ko na lang 4. Gawin ko na lang 4.
Dali for a while. I'll make it 4 para mas mabilis. So maraming salamat. Nabitin po kayo. Naabutan ko yung mga salaysay ni Sir Willie kanina, no? So maganda po. Alam ko naman kasi tulad nung napag-usapan natin, we would like to equip you with all the necessary skill para paglabas po natin sa training is mas maging mahusay kayo at mas marami kayong matutulungan. Okay. Having said that, tuloy nyo na lang later on yung inyong mga pag-uusap, no? Tuloy tayo sa ating slide kasi medyo alanganin na tayo sa oras. And we go back to our slide now with the group into the individual introductions natin. And right now, ayan, para sa hindi po nakakilala sa inyo, ako po ay si Sir Benji. Ako po ay dati po empleyado ng DOH. Ako po ay sa biyaya ng Panginoon, pinadala po ng Kagawaran ng Pangkalusugan to take up my master's degree sa Japan way back 2001. And nung pagbalik ko po, sabi nga ng boss ko sa opisina, sabi niya, Benji, pinadala ka namin para maging policy maker, pero bakit para naging manghihilot ka na? So, kasi yung mga office mates ko during free time, hinihilot-hilot ko po sila ng shiatsu. Kaya sabi na ng boss ko, Benji, paano na yan? Kaya awa ng Diyos, nag-resign pa ako sa DOH at yun po, tinuloy ko na po yung aking second passion, which is the massage. No? Ayan. And I'm the owner and founder of Asian Wellness and Spa Academy. But right now, if you notice later on, we are the AUSA is being operated by Handspring Wellness and Spa Academy. This is a one-person corporation. And ito yung I'm very proud to introduce to you my parents and my parents, my mother, my mom who is already a licensed massage therapist. Lahat po kami LMT. This is my brother, si Bernard, LMT na rin. Si Dr. Weng Hao Teya, aking younger sister, LMT na rin. Yung youngest namin, LMT na rin. So we belong to the same family of LMTs. And yan, I will not delve much about what we do, but awa ng Diyos, we actually over 4,000 na yan yung LMT graduates natin since nag-start tayo ng 2010. And we have catered to over 200 spa all over the Philippines. And we also have catered many other students abroad. Yan. So we have almost 20 years of massage training and experience. And ayun po, yun po yung sinisikap namin i-share sa inyo yung aming po mga natutunan, and we have been accredited since 2013. And by the way, here is the diagram ng ating pong training, no? Right now you're under here sa level 1, and this is the basic training online, and this is composed of 60 hours. Ayan, nandito po sa baba. Ito po yung mga subjects na ating aaralin. And yung level 2, this is actually preparation for submission of requirements, at ito po yung ano po natin, no, mga mock exams, dito na natin po ginagawa. Dati magkahiwalay po yung tuition natin sa level 1, level 2, pero dahil sa sabi ko nga, maiksi lang yung program, and then medyo may ano po, time consuming kasi yung meron dalawang collection payment ang gagawin, kaya pinag-isa ko na lang yung tuition. Ayan, we have a blended. Yung blended natin may online tsaka may face-to-face. But right now, I'm more focused on the Zoom. And if given a time sa Manila, I can meet some of you and we do a little of the oral practical exam. Likewise sa Jensen, no? Yung mga Jensen group natin, because there are more than, I think, mga 10 of them. Then we could easily meet because I am based right now sa Jensen. Ayan. So if you pass the exam, ito po yung written and practical, then you can have your LMT or the licensed massage therapy. But technically, ang tawag ng DOH niyan is Certificate of Registration. Meaning to say your name is being listed as one of those very few na naging license. No? Kaya yun, under the
Certificate of registration, ang equivalent po niyan, license, no? So, licensed massage therapist. And to give you just an idea, yung flow po ngayon, napakaganda kasi mabilisan po yung ginagawa ng DOH sa exam. No? Hindi po katulad nung araw na it takes time para ma-release po maging LMT. Ngayon, yung written exam sa, for example, ngayong June, gagawin po na first week ng June, sa first Monday ng June yung written, and then Tuesday would be the time for them to check your papers, and then Wednesday, Thursday, Friday would be your oral practical examination. So, what we're saying here is mabilis po nilang pinoprocess ang lahat, no? Unlike po nung araw na medyo it takes months bago mag-practical exam. Ngayon po, ang bilis. And then after that, mga just barely 2 weeks, magkakaroon na kayo ng announcement ng result ng exam, and then oath taking. Comes after that would be in a few weeks again, release na inyong lisensya. At yung release ng lisensya ay doon kukunin sa region na kung saan po kayo nag-register. Yung address na ginamit nyo po sa inyong application, kung saang region sasakop, doon nyo po makukuha yung inyo pong lisensya. So, yan po yung mga magagandang nangyayari sa DOH sa kasalukuyan, no? And by the way, I would like to just make an announcement na yung inyong fees, ito po yon ay ano po natin, no, meron po tayong tweaking na ginawa sa fees po ninyo. Yung enrollment fee is ano po yan, yung standard po na fee natin is 1.6. Ayan. And I've made an announcement to those among you na hindi pa po nakapagse-settle na inyo pong enrollment fee, please do so. Kung hirap po kayo sa inyo pong budget, pwede po kahit na 600 muna, but make a promise kung kailan nyo isi-settle yung balance, no? Because yan po yung basis po namin na you are officially enrolled under the program. Otherwise, I'll start looking at the list, at yung hindi po nakapag-settle, I will have to remove you from the group chat, no? Meaning to say, talagang baka hindi para sa inyo po yung training na ito. Kaya I will have to look at it. Kung hindi pa kayo mag-settle, you settle it as soon as possible. If you have problems, you let me know. Madali namang pag-usapan po yan kung sakasakali. Ang tuition fee, the standard rate as we computed both level 1 and level 2 is 8,850. Pero po, ang usapan po natin kapag umabot po kayo ng 50 enrolled students, then if a flat rate ko po yung tuition from 8,850, magiging 7,000 na lang po yan. Ibig sabihin po nun yung monthly is 2,300 something, pero ginawa ko na pong 2,400. That is going to be paid within 3 months. No? Ayan po. Ulitin ko po, ang tuition, right now, officially, I'm making the announcement, instead of 8,850, flat rate ko na po yan ng 7,000 by virtue of the 50 enrollees that we have right now, and yung inyong monthly would be, you have to pay 2,400 for the monthly. Ayan po. And also, qualify ko po kasi mababa na yung rate, kaya hindi ko na po i-free yung LBC delivery na inyong manual. Yung manual would cost you 1,000. Ayan po yan. And regarding the manual, ito pong ibibigay ko po sa inyo. Ito po yung pinaka-latest. If you have the 3rd edition, this is the 4th edition. Ito na po yung pinaka-latest na edited manual po ng AUSA. We would give it to you as soon as ready na po yung shipment ng mga books. Kasi po pinapagawa ko po yan sa UP Diliman. Ayan, and then I'll settle, papadala ko sa inyo. Kaya lang po, i-charge ko po sa inyo yung LBC fee. No? I will pay it for now, and then you pay it. Ang tawag nun, reimburse na lang, COD pag na-receive nyo yung manual. Mga around 200 plus lang naman po yon. Okay? Ayan, so we have the retake sa mga nag-exam, nakakomplete na ng training, and then yon. Ang aking arrangement with them, ang special rate ng enrollment nila is 1,000, and then free na yung tuition. Provided they have to attend my classes and they have to pass my exams. Ayan po yun. Kapag retake naman na incomplete, meaning to say some of you have attended the training in the past,
pero hindi po nyo na-complete yung training, which means hindi rin po nyo na-complete yung inyong pong tuition. The only what's this? Discount I can give you is 10%, no? 10% po ng 8,850. Ayan po. So hindi po natin i-base sa 7,000 kasi po standard rate po ng tuition natin is 8,850. Ayan po. So if you have any question on this, you let me know. I-PM nyo po ako. And this, by the way, this is the copy of the manual. Pero as you can see, this is nakalagay third. The one I'll be giving you or sending you later is 4th edition. Yan. Pinaka-latest, as in latest po na kopya ng AUSA. And I would like you to be very familiar na ang ating website, which is www.ausaonlineschool.com, dito po nakapaloob yung inyong courses. Yung inyo pong, wala po rito yung mga quizzes, no? Nakalagay po sa website yung quizzes. Nakalagay din po dito later on yung inyong exams. Ito po ay based po yan sa isang application na ginagamit po natin. This is based sa US. Ayan po, mabilis po sila nagko-compute. Computerized po siya, no? So, your quizzes and your exams can be found here sa www.ausaonlineschool.com. Now, if you are not yet registered, dito po, pag hindi pa kayo registered sa website, dito po kayo magre-register. Ito po naka-login ako, kaya ang kanyang lumalabas log out. Pero pag hindi kayo naka-login sa website, nakalagay po yan login or minsan nakalagay po register. Ayan. Huwag kayong magla-login sa tutor login kasi iba pong management learning system po yung nandito po sa tutor. Dito po tayo sa website mismo magla-login para ma-access ninyo yung ating mga quizzes at yung ating mga exams. Yan, tandaan niyo po 'yon ha. Pag kayo nag-login, o register, gamitin niyo po yung website o yung inyong email address na active, and then tandaan niyo po na maigi yung inyo pong password. Ayan. And another thing, I would like you to proceed yung sa ating mga lahat, no? Awa ng Diyos, lahat ng ating lectures ay in-upload natin dito sa ating YouTube channel. This is the official YouTube channel ng AUSA. Kung hindi pa po kayo nakapag-register, by the way, ang kiklik nyo po is www.youtube.com/c/Benjamin Eugenio Jr. Ayan, para ma-access nyo po yung ating pong YouTube channel na ito po yung kalalabasan yan. And make sure na kayo po ay registered sa ating channel. Kayo po ay nag-subscribe sa ating YouTube channel and then nakaklik po yung notification bell, which means anytime na may upload po tayo, kayo po ay mai-inform. You will be notified about the new post that we have. So yan po, dito po natin matatagpuan yan sa ating pong YouTube channel. Okay. And by the way, sandali. Yung ating lectures, ito po ay, kung nakikita nyo po ito, this is Mentimeter. Yung Mentimeter po yan, dito po minsan ay meron po tayong mga quizzes, no, sa Mentimeter. This is the Mentimeter or menti.com. Minsan Mentimeter, minsan naman menti.com. So dito po yan, and I hope that you would learn how to do it kasi for the last sessions natin using the menti.com, iilan lang po ang bigay ng kanilang mga feedback, and I hope as time goes along, you would learn how to do it. Just the same sa menti.com kasi kailangan mo ng ito, yung sinasabi natin na code 7790-0240. Every session, every lectures, may bago tayong code. Para pag na-access nyo po yung code using the menti.com, you could participate. You could share your ideas. You could make or give your inputs sa ating po mga material, sa ating presentation. Now, I would like to proceed mabilisan sa ating house rules. Number 1, like what I've said kanina, for me po, mahalaga po ang attendance. Ulitin ko po. For me, attendance is very, very, very important. Why is that?
Kasi po, tulad sinabi ko sa inyo, yung training natin aabot lang ng 3 months. Yung ating mga natutunan na gusto ni Mr. Eugenio na i-share sa inyo, umabot po ng 20 years. Kaya pag umabsent po kayo at meron akong shinare na mga mahalagang information, hindi nyo nasagap, sayang. No? Sayang yon. It's your loss. It's your loss. Sayang. Kaya hangga't maaari po, be on time. Our class starts at 12. Pero kung pwede po, mas maaga pa po kayo kasi I spend time for devotion, by the way. I do not start my classes without any devotion. I don't start my classes without prayer. So, ayun po yung aking pong ginagawaan. Kaya please be on time, be early. Early than 12, much better for me. Para makapagsimula na maaga and then we start exactly at 12 or thereabouts para tuloy tayo sa ating classes. Now, I have already announced sa first na nag-orientation tayo that I am again very strict sa attendance. Now, when I start checking officially your attendance now, and I notice that you've been absent for 3 successive absences, for 3 successive sessions, it will give me a ground to remove you from the class. No? Kasi ibig sabihin nun, hindi ka na talaga interesado mag-aral. Yan, no? Kaya I would prefer na 10 lang tuturuan ko pero seryoso nag-aaral. No? Anuin mo naman yung 50. Yung 50 kalahati hindi nakikinig, hindi na umaattend, hindi nanonood, hindi nag-aaral. Sayang na sayang yung panahon. And I do not want you to be wasting my time. Neither do I want me to be wasting your time. Kaya pahalagahan natin yung oras kasi napakahalaga, and then we are not meeting forever, no? Ilang araw lang, ilang linggo lang po, ilang buwan lang po yung ating meeting, ang ating mga training na to. So, please tell your friends to let them know that Mr. Eugenio is very particular about our attendance. So, please put that in mind. Pangalawa is yung final exam passing rate natin like DOH, 75%. I will not recommend anyone na hindi pumapasa ng aking written exam later on. Kaya yung mga quizzes, exercise lang yan, practice lang yan. But when the day that I will be giving you your final exam, and even the prelims, no, magbibigay ako ng prelims, kailangan maipasa nyo po yung pareho. Okay? Now, if you are going to request for a retake, then sorry to say, I will be charging you 300 for that. No? 300 po. So, kasi hindi po madaling gumawa ng exam sa online. No? It takes, malami pong tweaking kasi yan sa internet. Okay. Another thing, number 3, the class group chat is exclusively for our OSA training purposes only. Meaning, I will not allow anyone to be posting materials that is not related to the training, more so without my clearance. Tsaka iwasan po natin na minsan meron sa ating mahilig mangialam sa mga theme, no? Nagugulat na lang ako, iba na itsura, no? Ng theme natin, no? Please do not touch anything sa website, sa group chat without my permission. As simple as that. No? Huwag niyo pong paglaruan po yung ating group chat para hindi pa tayo magkaroon ng problema. Yan. Okay? So, kung mayroon kayong personal concerns, gusto ko lang ulitin, wag naman yung ilabas sa group chat. Even if it's addressed to me. Kasi, hindi ako araw-araw nakatutok sa inyo sa ating group chat. I will use the group chat only to make special announcement, urgent announcement, things like those. Pero, hindi po, kung mga daily concerns or convo, gawin po natin, i-PM nyo po ako directly sa account na Benji Eugenio in PA. Or minsan naman sa LMT. Pero mas madalas ako sa IMPA, Mama Papa Alpha. Okay? So, ayun po. Panglima, think and behave as massage professionals. Meaning, iwasan natin yung mga away, mga bangayan. Huwag niyong dadalhin sa group chat, please. No? Kasi in the past, nagkakaroon ako ng ganung problema. No? Yung nag-aaway sila, unang-una nag-aaway sila ng mga estudyante, tapos mamaya nadadamay na rin yung trainer, yung ganun. So I do not want that. I do not have time for that. So please always think and behave as professionals, and iwasan natin na magkaroon ng mga
Kung meron kayong mga personal squabbles, you do it among yourselves, pero huwag niyo idama yung class. I hope that's clear. Yan. Pang-anim, try to develop a good study, review, and actual hands-on training habits. Ibig sabihin nun, once you've entered the program, be serious about this program. Because personally, I am serious about this. No? Sa akin talagang siniseryoso ko to. No? Talagang even you, lahat kayo pinagpipray ko yan. No? Even lahat ng ginagawa natin, because I want you to learn from the best that you could learn from me, from us. Yan. Kaya inaasahan ko na seryosohin yung aral, seryosohin niyo yung pagre-review, no? Meron kayong rigorous study time, and of course yung actual na hands-on practice. Ayan. Balikan ko na lang yung una kong sinabi dati. If you enrolled here sa program ng AUSA and you don't feel like passing the exam, meaning to say may negative ka na may mga apprehension ka na hindi mo maintindihan kung huwag ka na magpatuloy. Kasi if you want to become an LMT, you have to make sure from the very beginning, yung heart mo, yung isip mo, yung buo mong pagkatao ay tiyak mo na maging LMT ka. No? You are convinced already na you are an LMT. Why is that? Because I know that you will easily pass the exams. Alam ko yun eh. I've been doing this for many years. No, 2 dekada na akong nagti-training. At alam ko kung siseryosohin ng estudyante yung aral niya, maipapasa niya yan eh. Pero kung yung nga, negative ka na, hindi ka pa mag-aaral, pasulpot-sulpot ka lang kung kailan mo gustong sumulpot, yung ganon. Minsan may mga video hindi mo pinanunood, yung ganon. Magkakaproblema ka talaga sa DOH. Meaning to say kasi hindi ka seryoso eh, no? You are not really serious about earning your license. You're not serious about becoming a professional, a massage professional at that. Ayan. No? Kaya mahalaga po sa akin mindset. If you put your heart on it, in anything that you do, and you really give your best, there is no way you will not pass. I can guarantee you that. There is no way you will not pass the exams. Yan. Take it from me kasi I've been there for quite many years already. Okay? So I hope that's very clear with each and every one of us. Mahalaga po aral kayo, seryosohin ninyo, pagbutihin ninyo. Don't miss my classes kasi marami kayong mamimiss sa mga pwede kong i-share sa grupo which you cannot easily find sa manual. And panghuli, gusto kong banggitin sa atin sa bawat isa, never ever forget to pray. Yan. No? I am a follower of Jesus and I want and I pray that you as my students would always excel. No? Kailangan, kasi our God is a great God and I expect that we also do the same. But we can never have the energy coming from God unless we pray. No? And if you have time, you read the Bible. Hindi ko naman kayo pipilitin kung ano yung aking paniwala, pero ngayon lang na aking natutunan na please take time to pray. Kasi at the end of the day, kayo din magbe-benefit eh. Why is that? Because we're talking with the great God. We're not talking with just ordinary mortals. We are talking with the creator of the heavens and the earth. And why don't you keep that as a habit? No? Develop that as a habit. Talking to God. Talk to God every morning. Talk to God in the evening. Before you go to bed, talk to God. And if you have time, you read your Bible. Let God speak to you. Now, if you have problems with that, you let me know because I can help you. No? If you have problems with talking to God, I can surely help you. Yan. PM nyo lang po ako. Handang-handa po akong tumulong sa inyo. Okay? So, yun po yung ating tema for the next few months. Okay. I don't have time already to discuss about this, pero makikita niyo po to, yung requirements po ng DOH exams, makikita niyo po sa website. You can just go over doon sa courses and then LMT, marando po yan. The training syllabus is also there. Kumpleto po yan. Makikita niyo rin po doon para you will have a grasp already the flow of our training. Okay?
So, I think having said that, we are now ready for questions and answer. Do you have anything to ask? Meron ba kayong gustong linawin? Baka naman ah, may mga may mga bumabagabag sa inyong isipan. Sige po, pakitaas lang po yung kamay kung meron kayong gustong linawin pa po. Ayan. Okay. Parang nagkaintindihan naman yata tayo, 'di ba, mga kaibigan? Okay. Sige po. So, kung wala na po tayong tanong, and I'm so happy and pleased that you are here with us. And tulad nung sinasabi ko sa inyo, I expect that you pass the exams. I expect na hindi masayang yung investment ninyo. And of course, I expect that you would even become better than me. Kaya narinig ko po minsan yung sabi ng isang mangangaral, ang tunay na batayan ng isang epektibo na mangangaral ay yung kanyang produkto, yung kanyang mga mag-aaral ay mas magaling pa kaysa sa kanya. Ayan. So I pray na kayo mas maging magaling kaysa sa akin. Kasi pag once I know that you became better than me, that means effective ako. Tama ba 'yon? No, effective ako kasi na-inspire ko kayo eh. No? Na-challenge ko kayo na, hey, galingan nyo. Yung ganon. Okay? Kasi at the end of the day, sino mag-glorify? Hindi si Mr. Eugenio. Kasi ano man lang ako, ano man lang alam ko. Di ba? Oh, mag-glorify si God. Kasi ituturo ko kayo kay God eh. Sasabihin ko, si God kasi ang dahilan ng lahat. Yan, hindi po yung wala naman akong alam eh. Eh sabihin natin, may master's degree ako, magdo-doctoral degree na ako and everything. Wala din akong alam. Okay? Oh, ang lahat ng may alam yung Diyos. Ayan, kaya yun yung ating kagalakan ng ating puso na anumang achievement natin, accomplishment, we bring it back to God because He alone is the source of everything. And He alone deserves to be glorified, to be think about sa lahat ng kanyang ginagawa. Okay? So maraming salamat and I thank you for your time. Salamat po sa inyong pakikinig and I challenge all of you to give your best. Don't miss my classes. Starting tomorrow, tuloy-tuloy po tayo. And kung may mga concerns kayo, huwag kayong mahiya. You let me know. PM nyo lang po ako. No? And then I will take time to attend to that para tuloy-tuloy, no? Sa Bisaya ang tawag namin diyan hapsay, no? Hapsay ang atong training. Okay? So, maraming salamat and I leave it at that. God bless and see you tomorrow at exactly 12 o'clock. We start with our continuation of our training. And by the way, nasa second part na po tayo ng ating nasa early part na tayo ng ating next topic on the massage application. Ayan. So, by tomorrow, unti-unti na natin gagawin yung mga 5 basic stroke manipulations. Anong gagawin natin? So, be ready for that. Okay? Okay, so maraming salamat and see you tomorrow. God bless. Bye for now. Arigato gozaimasu. Yamatane. Bye. Salamat po.